May isang lugar sa Metro Manila ang pinaniniwalaang dati umanong bundok. Subalit sa pagdaan ng ilang taon at maging sa mga dinanas na pagbabago, lalong-lalo na sa topografiya kasabay ng progreso, mahirap nang maipunto kung nasaan o alin sa mga lungsod ng Metro Manila ang dating kinatitirikan at lokasyon nito. Kung hindi lamang nailabas ang librong The Universal Geography, The Earth and Its Inhabitants na akda ng French geographer na si Élisée Reclus, marahil hindi natin malalaman na minsan sa isang napakalayong siglo may tinatawag na Mount Mani na ngayoy bahagi na ng sukat at napapagitnaan ng Parañaque at Muntinlupa. Ang naturang mapa ay inilabas ni Reclus noong 1885 at pinamagatang The Environs of Manila. Ang naturang mapa ay bahagi ng nabanggit nating libro na available sa pamamagitan ng public domain ng Digitized Books Collection of the University of Illinois at Urbana-Champaign and the Open Content Alliance. Kung pagbabasehan ang ilang mga librong pangkasaysayan noon, nakakahon lamang ang Maynila sa loob ng walled city ng Intramuros. Sa ilang mga lumang larawan at maging sa mga ginawang mapping, maniniwala ba kayo mga ka-haunted history na ang kasalukuyang lokasyon ng mga lungsod ng Makati, Parañaque at Muntinlupa ay kagubatan o hindi naman kaya'y swampy areas noong unang panahon? Sa 1885 na The Environs of Manila map ni Reclus, kapansin-pansin ang bahaging minarkahan niya bilang Mount Mani. Sa kasalukuyang mga imaging ng Google Maps, sa bahaging ito na matatagpuan ang intersection o ang Sukat Road. Sa isang online article, nabanggit pa umano na bagamat nakapag-produce ng 19 volumes ang Universal Geography, wala na umanong iba pang detalye ang tumukoy sa ikangay Forgotten or Lost Mountain of Manila bukod sa paglitaw nito sa mapang likha ni Reclus. Tulad ng unang nabanggit, ang naturang bundok ay mahirap nang mahagilap sa modernong satellite imaging. Subalit mababakas lalo sa gawin ng Sukat Road intersection ang tila paahon at pababang lokasyon na magpapatunay na merong elevation sa naturang lugar. Sa puntong ginagawa namin ang episode na ito, walang mahagilap ang Team Haunted History maski isang kuhang larawan mula sa mga old photo archives na magpapatotoo sa dating itsura ng skyway ramp sa Sukat Road at sa kung gaano kataas ang Mount Mani. Kung isa ka sa mga nakakapanood ng episode na ito at saktong palaging nagagawi o bumabiyahe sa lugar, mapapansin ang elevation nito. Sa saliksik ng Team Haunted History, namataan namin ang posting mula sa Facebook page ng Parañaque Tourism Office. Makikita ang archival 1959 map ng lungsod mula sa National Library at mula rito isinaad na aabot ng 30 meters above sea level ang elevation ng naturang area na kasing katumbas ng 40 palapag na gusali. Ang mga sumusunod na datos mula sa nabanggit na page ay maaaring tutukoy na totoong may maburol o may maliit na bundok sa gawin ng sukat ilang siglo na ang nakalilipas. Sa listahan na ito, binanggit ang mga elevation ng ilang pangunahing subdivisions sa sukat.
Sa parehong Facebook post, isinaad rin na kung pagbabasehan ng naturang datos ukol sa topographic elevation ng mga nabanggit na lugar, ito mismo ay magmumungkahing may bundok o burol nga sa nasabing lugar kung saan matatagpuan ang intersection ng Sukat Interchange na ngayon ay bahagi ng Barangay Marcelo Green sa Parañaque. Dahil sa pagbabago ng landscape ng lugar, katulad ng pagpapatag o hindi naman kaya ay pagtatambak ng lupa, nabura sa mapa ang ikangay dating bundok na ito ng Maynila. Kung pagbabasehan ang Metro Manila Roadmap noong 1975 na nakapost in public sa Parañaque City Public Library FB page, isinasaad na kung titignan daw ng maigi ang mapa, sa ibabang bahagi ay ang Parañaque kung saan makikita ang malawak na lupain at ang mga unang subdivision na naitayo sa Sukat area katulad ng Sun Valley Subdivision, United Parañaque Subdivision at ang Meralco Village na mas kilala bilang Merville. Ang mga naunang barangay sa Parañaque ay ang Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta, San Dionisio at ang Ibayo na pinalitan bilang Santo Niño noong 1960. Noong panahon ng martial law sa bisa ng Presidential Decree No. 1320 to 1329 na itatag ang mga bagong barangay noong April 3, 1978. Nang aming balikan ang historical background mula nang maitatag ang lungsod ng Parañaque, napag-alaman ng Team Haunted History na itinatag ang Parañaque noong 1580 bilang isang pueblo o bayan. Pagsapit ng 1700s, ang naturang bayan ay pinamunuan na ng Gobernador Silio. Sa post ng Parañaque Tourism Official, isinaad na sa nasabing panahon, 27 kabeza de barangay ang unang bumuo sa lugar. Ayon sa utos ni Gobernador General Simon Salazar de Anda noong June 1774, ang mga kabeza de barangay ay itinalaga upang mangunguna sa pangongolekta ng tributo o tax. Ilan din sa responsibilidad ng mga kabeza ay ang kapayapaan at manguna rin sa gawaing pampubliko at dapat ay marunong o nagtuturo ng salitang Kastila. Sa dagdag na saliksik ng Team Haunted History, natagpuan namin ang Parañaque Philippine Economic Review na isinulat ni Ruperto S. Valentin noong 1962 na kung saan nabanggit na isa sa mga naging sitio ng Parañaque noon ay nagngangalang Bundok Mani na sususog sa katotohanan ng mapa ni Eliseo Reclus noong 1885. Kabilang sa mga sitiyong naisama sa ulat ay ang mga sumusunod: Marikaban, Mabong, Pildera, Dilain, Libro Balagbag, Bundok Mani, Mataas na Kahoy, Wawa, Balong Munti, Kaibiga, Matadto, Masaligsig, Kalang-Kalangan, Kay Almirante, Pugad Lawin, Hapay na Mangga, Lambak, Pasong Malalim, Pasong Kawayan, Bahay Buaya, Mag-asawang Mangga, Tarundon, Kay Matching, Pasong Papaya, Pasong Malabon at Manuyo. Ilan sa mga sitiyong ito ay kasalukuyan ng nasasakupan ng Las Piñas at Pasay. Kung pagbabasehan ng kasaysayan ng Sukat, napag-alaman ng Team Haunted History na hinango ang ngalan nito sa salitang sukat o measurement sapagkat bago pa man maitatag sa panahon ng mga Kastila, ang naturang komunidad ay makailang ulit umanong sinukat ng pamilya Posadas sa panahong nanungkulang mayor ng Maynilad na ngayon ay kilala ng Maynila. Si Don Juan Posadas, kilalang may malapit na koneksyon sa gobyernong Kastila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang barangay Sukat ay may total land area na 265 hectares
at tinaguriang third smallest barangay in the city. Sa listahan ng mga purok, makikita ang Upper Sucat na nasa gawi mismo ng dating lokasyon o kinatitirikan ng Mount Mani. Sa kung anumang dahilan, bakit tinaguriang bundok ang naturang lugar ay walang ebidensyang makatutukoy lalo sa eksaktong elevation nito na bigong mabanggit sa mga nailabas na mapa ni Reclus at ang 1962 report ni Valentin. Kung pagbabasehan ang mga naipresenta at available na mga datos patungkol sa mga bundok, wala naman umanong sinusunod na istriktong agreement kaugnay sa height o elevation ng isang burol bago tuluyang tawagin na bundok. Subalit ang commonly accepted threshold ng pagiging burol o hill ay 1,000 feet or about 300 meters above sea level, habang ang bundok o mountains ay at least 2,000 feet or about 610 meters high. Though depende ito sa rehiyon sa mundo kung saan matatagpuan ang naturang anyong lupa at maging sa klasifikasyon ng local geographical, cultural at iba pang geological factors. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating diskusyon sa ikangay Lost Mountain of Manila, ang Mount Mani. Kung nagustuhan mo ang episode na ito at mga topics kaugnay sa mga forgotten landmarks o kaya naman mga topographical anomalies, mag-iwan lamang ng komento o dagdag na mga impormasyon na hindi nabanggit sa videong ito. Maaari ka ring mag-suggest ng topic na nais ninyong ma-feature natin sa mga susunod na video. Pero huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses ng Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.